Hello guys! Magandang araw po. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video po, ibibigay ko po sa inyo yung step by step sa pag-login po sa ating at pag-register sa ating OWA mobile app. Yung bago po na OWA. Dati kasi 'di ba yung isang logo, yung lumang app, hindi na po siya gumagana. In-update na po nila. And for today's video, yan po yung ituturo ko sa inyo. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa channel, please pa-subscribe naman po sa channel, pa-like and share na rin po ng ating video para marami po mga OFW, kapwa natin OFW ang nabigyan ng information. Bale, meron na akong OWA ID, which is may video na rin yan siya dito sa channel ko. And ngayon, finally, sa napakaraming attempt, napakaraming beses ko siyang sinubukan kasi dati unstable pa po yung app, 'di ba? Nung bagong release pa lang. Bali, dumating kami dito July 2025. Since then nagta-try na po talaga ako na i-access yung aking OWA profile doon sa lumang app pa lang yun. And then December nagtry ako ulit dito sa bago na. And ngayon, January, eto na-access ko na talaga siya. So, bale, pagka update tayo or sa ng ating information doon sa bagong app, bali, kakailanganin natin ng active email address, and then yung ating cellphone number, personal informations, katulad ng pangalan, apelyido, birthday, and then cellphone number. Yun po yung kakailanganin. So, bali, hindi ko na siya nagawa ng video kasi akala ko hindi ako makaka-proceed kasi nung mga nakaraan, nagtatry talaga ako. Tapos hindi talaga, as in, hindi talaga ako makapasok. So, ngayon, finally, nagawa ko na siya. And, bali, madali lang. Siguro mga 10 minutes ko siyang ginawa. Bale, maraming error din guys. Tiyagaan nyo lang. Ito pala yung app, share ko muna. Ito pala yung app. Diba yung dating app? Ito yun. Yan, ito yung blue. Yung dating app, yung blue. Tapos ngayon, in-update na nila. Bago na. Ito na siya. I-download nyo lang po ito sa inyong mga Play Store, App Store, or kung ano man yung ginagamit ninyo. I-download nyo lang po ang app na ito. Yan po siya. Yan na po ang bagong app ngayon. And then, pagka-download nyo po yan, pupunta na kayo sa... Pag-open nyo yan, maghihingi sila ng mga information. Ang ginawa ko kasi mag-login ako. Akala ko kasi ito na yung aking ang e-card number ang ilalagay doon. Yung pala, hindi pa pala yun, guys. Kailangan nyo pala muna mag-sign up. Sign up muna. Ilagay yung mga personal information katulad ng email address, cellphone number, pangalan, apelyido, birthday, and make sure na tama yung mga spelling para hindi kayo mahirapan. And then, ito yung challenge. Kasi, pagka-input natin ng lahat ng information, pagka-sign up natin, nakalimang attempt ako ng pag-register. Kasi, yung mga una nakikita ko, failed to request OTP, yung mga ganun, failed to update information, yun. Sabi ko, tama naman information ko, so try lang ako ng try. Nakalimang attempt ako. Finally, yung panglima yun na yung naging successful na which is, nag-send sila ng OTP sa aking mail address na ginamit. So, bali, ito yung sample ng OTP na is-send nila sa ating email. Bali, 4 siya, may isang letter. Pagka-send nila niyan,
Pagka-send nila ng OTP, nilagay ko kaagad doon. And then, pagkatapos noon, next is gagawa ka ng inyong PIN number na kayo na mismo. 6-digit po yan. So, gagawin nyo yung inyong dalawa mo siya, i-confirm mo sa baba. 6-digit na PIN number. And then, pagka-successful noon, magsisend sila ulit sa email ng OWA ID at yung inyong PIN number na in-input doon sa app. Ito isi-send nila. Ganito yung sample. Which is yung OWA number, yung OWA ID na isi-send nila sa'yo, hindi itong OWA number dito sa ID natin. Iba pala. Kaya pala, nung una, hindi ako makaproceed kasi hindi pala ito yun. So, pupunta na, pagkatapos nun, pag nasend na sa'yo yun, madali lang guys kasi minuto lang. Natanggap ko rin siya sa email. Magla-login ka na po. Ganito na yung bubungad sa'yo. Pagka-login mo, ilalagay mo doon yung inyong OWA number, ID number na sinend sa email at ang inyong PIN number na ginawa yung 6-digit. Pagkatapos nun, pagka naka-login ka na, makikita mo na ngayon yung loob ng app na ang laki na ng pinagbago. So, ayan na yan siya. Takpan ko lang yung pangalan ko. Ayan na yung makikita mo. O, bagong na talaga siya. And then, makikita mo na yung inyong ID. O, digital na ID. Ayan siya. At makikita mo na rin kung ikaw ba ay active o hindi. Ayan siya, guys. Makita mo na kung active ka or hindi. So, makikita mo rin doon yung mga yung ating informations. Pwede na natin dito i-update yung ating mga address, ganyan, mga beneficiary. And then, makikita mo rin dito kung kailan binayaran ng agency mo. Kasi meron dito mga latest, dito makikita yung ating mga personal informations. Kung sinong employer natin, kung saan tayong bansa, kung anong agency mo, dito nakalagay na. So, yun na yun. Pag nakalagin na, nagawa mo na yun lahat, pag naglalagin ka, wala pang ano dito, wala pang biometric tsaka face ID. Makikita ang pag naglalagin ka, kailangan mo lang i-input doon yung yung PIN, yung 6-digit PIN na ginawa ninyo. So, ganito siya sa harapan. Pangalan ninyo, and then ilalagay na. Ilalagay na lang yung PIN na ginawa. O, diba? Ang dali lang. So, mag-register na kayo para makita nyo kung active ba o hindi. Tiyagaan lang, guys. Ito talaga masasabi ko kasi nakadaming attempt talaga ako. Nung December naggawa ako, hindi pa rin. Loading lang siya. And then ngayon, finally ito na. Okay na siya. So, ibig sabihin siguro mas stable na yung app nila kasi na-access ko na. Dati kasi hindi. Tapos nagre-request pala siya ng access ng location. Yung app, nagre-request siya na mag-access ng location once na naka-register na kayo. So, yun lang yun for today's video, guys. Maraming salamat po. Thank you for watching. Please pa-subscribe naman po sa channel and see you on my next video. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat.